sa prestihiyosong St. Catherine's Academy sa Makati City, kung saan ang bayad tuition ay higit pa sa taunang sahod ng maraming pamilyang Pilipino, isang munting batang babae na 8 taong gulang na si Sofia ay nanginig sa kahihiyan sa harap ng kanyang buong klase. Ang kanyang simpleng damit ay tumaliwas sa mga perpektong uniforme ng kanyang mga kaklase. Ang kanyang gasgas na sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig ng silid-aralan at ang kanyang bordadong bag ay may mga pangarap na mas malaki pa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Klase, tingnan ninyo, sabi ni Mrs. Valenciano, ang 41 taong gulang na matandang guro na nagtuturo kay Sofia ng may malupit na ngiti. Nandito tayo ng perpektong halimbawa kung paano nakakaapekto ang kahirapan kahit sa kakayahan ng isang bata na magpakita ng maayos sa paaralan. Ang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa silid tulad ng mga saksak sa puso ng bata. Ang hindi alam ni Mrs. Valenciano ay nasa likod ng pinto ng silid-aralan si Maria Santos, ang ina ni Sofia, na nakatagong nakikinig dahil maaga siyang dumating para sa isang meeting. Ang bawat nakakamandag na salita ay tumurok sa kanyang kaluluwa parang basagang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kontrolado na nagsusunugan parang lava ng bulkan. Hindi si Maria ang hamak na babaeng mukha niyang ito. Sa likod ng simpleng hitsura niyang ito, ay nakatago ang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas, may-ari ng isang imperyo ng negosyo na umaabot mula Manila hanggang Hong Kong. Pinili niyang mamuhay ng simple para maturo ang tunay na halaga sa kanyang anak, ngunit ngayon niya napagtanto na ang kanyang pagkapakumbaba ay namalian na pagkahinhin. Sa sandaling iyon, habang pinapanood niyang ang kanyang maliit na anak, ay nagsisikap na pigilan ang luha, si Maria ay gumawa ng desisyong hindi lamang magbabago sa buhay ni Mrs. Valenciano, kundi sa buong estruktura ng elitistang paaralang ito. Nagsimula na ang digmaan, at hindi niya balak na matalo. Magpatuloy sa pagbabasa upang malaman kung paano naging lakas ang sakit ng isang ina at naging katarungan ang paghihiganti. Nagsimula ang araw tulad ng lahat ng araw sa buhay ni Maria Santos. Nagising siya ng 5:30 ng umaga sa kanilang simple na apartment na may 2 kwarto sa Quezon City. Naghanda ng tradisyonal na kapeng Filipino at ginising si Sofia ng may halik sa noo. Ang umgang gawain ay sagrado. Mabilis na ligo para sa dalawa, simpleng uniforme para kay Sofia, hindi kapansing damit para kay Maria, at ang biyaheng jeepney papunta sa paaralan. Mama, bakit tayo walang kotse tulad ng ibang magulang? Tanong ni Sofia habang naghihintay sila ng pampublikong sasakyan, nakatingin sa mga imported na kotse na naghahatid sa ibang mga bata sa paaralan. Kasi, anak ko, ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nabibili. Sagot ni Maria, hawak ng mahigpit ang maliit na kamay ng anak. At balang araw maiintindihan mo na ang aming paglalakbay ang gumagawa sa amin na mas malakas. Tumango si Sofia, lubusang nagtitiwala sa mga salita ng ina. Sa edad na 8 naniniwala pa rin siya na ang pagmamahal ay sapat para harapin ang anumang hamon, na ang kabutihan ay laging nagwawagi sa kasamaan. Ang inosenteng ito ang pinakagusto niyang protektahan ni Maria, kahit alam niyang ang tunay na mundo ay mas komplikado pa. Ang St. Catherine's Academy ay nakatayong nakamamangha sa kanilang harapan. May mga puting haligi, maayos na hardin at gintong emblem na sumasalamin sa mga daang taon ng tradisyon sa edukasyon. Pinili ni Maria ang paaralang ito, hindi dahil sa eksklusibidad nito, kundi sa husay sa pag-aaral na maaring ibigay kay Sofia. Ang katotohanan na kayang niyang bayaran ang tuition ng walang hirap ay isang lihim na ingat niyang tinatago. Tandaan mo, Sofia, bulong ni Maria habang nagpapaalam sa pinto ng paaralan, ikaw ay espesyal hindi dahil sa iyong mga gamit, kundi dahil sa kung sino ka. Huwag hayaan na pairamdaman ka nila na maliit. Tumakbo si Sofia papasok ng paaralan. Ang bag ay kumukumpas sa likod. Dapat umalis na si Maria, tulad ng ginagawa niya araw-araw. Ngunit may nakapag-hesitate sa kanya. Siguro intuition ng ina. Siguro ang ika-6 na pandama na tumulong sa kanya na itayo ang kanyang imperyo ng negosyo. Nagpasya siyang pumasok sa paaralan para makausap ang coordinator tungkol sa akademikong pagganap ni Sofia. Ang mga pasilyo ng St. Catherine's ay amoy ng floor wax at pribilehiyo. Mga larawan ng mga dating mag-aaral na kilala ay nagdekorasyon sa mga pader. Naaalala sa lahat na dito nag-aaral ang mga susunod na lider ng lipunang Filipino. Naglakad si Maria ng tahimik. Ang kanyang mga hakbang ay naabsorb ng makapal na carpet nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Sofia na galing sa isa sa mga silid-aralan. Mrs. Valenciano,
Dinala ko ang aming proyekto tungkol sa mga tradisyon ng Pilipinas. Sabi ni Sofia na may halatang pagmamalaki sa boses. Ang mahirap na batang nag-aaral dito dahil sa awa. Sagot ng isang matandang boses na may paghamak. Tingnan namin kung ano ang nagawa mo sa inyong limitadong resources. Naramdaman ni Maria na nanigas ang dugo sa kanyang ugat. Lumapit siya sa pintong bahagyang nakabukas at sumilip. Si Mrs. Valenciano, isang eleganteng babae na may kulay abong buhok na nakabuhol ng mahigpit, ay hawak ang proyekto ni Sofia na parang may nakakahawang sakit. Klase, mag-atensyon, patuloy ng guro, tumaas ang boses. Ito ang perpektong halimbawa kung paano nakakaapekto ang social class kahit sa mga schoolwork. Tingnan ninyo. Ordinaryong papel, murang lapis di kulay, pangit na pagkakadikit ng glue. Ikumpara ninyo ito sa proyekto ni Isabela, sabi niya. Kumuha ng elaboradong gawa ng ibang estudyante, ginawa gamit ang imported na materyales, professional printing, perpektong pagkakaayos. Nagtawanan ang mga bata at nakita ni Maria na si Sofia ay yumuko sa kanyang upuan. Ang mga luha ay kumikinang sa mga malaking mata. Sinusubukan ng bata na maging invisible, ngunit hindi pa tapos si Mrs. Valenciano. Sofia, mahal, siguro mas maigi na maghanap ka ng paaralan na mas angkop sa inyong socio-economic level. Dito naghahanda kami ng mga susunod na leader. Hindi, huminto siya ng dramatic. Mga taong palaging umasa sa awa ng iba. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Maria at muling nabuo na mas malakas pa. Ang pagkapakumbabang na develop niya sa mga tao na ay naging usok sa umaga. Napalitan ng determinasyong matigas na nagtayo sa kanyang imperyo. Hindi na siya si Maria Santos ang dedikadong ina. Siya si Maria Esperanza Santos Chen, CEO ng Esperanza Holdings, isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Southeast Asia. Nahulog na ang maskara. At hindi alam ni Mrs. Valenciano ang bagyo na malapit nang bumagsak sa kanyang perpektong nakaayos na buhay. Sa gabing iyon, sa simpleng apartment sa Quezon City, si Sofia ay nag-dinner ng tahimik, ginugulo ang kanilang sa plato ng walang gana. Pinagmamasdan ni Maria ang anak, ang puso'y napupunit sa bawat malungkot na buntong hininga na tumatagos sa mga maliit na labi ng bata. Ang school project ngayong rumpled at may mansa ng luha ay nakatapon sa mesa ng kusina parang pisikal na ebidensya ng kalupit ng tao. Mama, nagsalita si Sofia sa wakas. Ang munting boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sinabi ni Mrs. Valenciano na hindi ako bagay sa paaralang iyon. Siguro tama siya. Naramdaman ni Maria ang galit na tulad ng bulkang sumabog sa loob niya, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Lumuhod siya sa tabi ng upuan ni Sofia at maingat na hinawakan ang mukha ng anak sa pagitan ng kanyang mga kamay. Anak ko, makinig ka ng maigi. Ikaw ay bagay sa anumang lugar na makakakita ang inyong mga pangarap. Huwag hayaan na sabihin ng sino man ang kabaliktaran. Hinalikan niya ang noo ni Sofia at ngumiti. May surprise ako para sa iyo bukas. Ngunit ngayon kailangan mong matulog. Pagkalagay niya kay Sofia sa kama at siguradong natulog na ang bata, naglakad si Maria sa maliit na opisina sa pangalawang kwarto para sa anumang casual observer. Mukhang simpleng sulok lang ito na may simpleng mesa, ilang papel at lumang laptop. Ngunit nang mag-type si Maria ng specific sequence ng mga code, ang screen ay naging portal sa isang kompletong ibang mundo, Esperanza Holdings. Lumitaw ang pangalan sa gintong mga letra sa screen, kasunod ng cascade ng mga numero na kumakatawan sa milyon-milyong pesos, dolyar, euro at yen. Itinayo ni Maria ang kanyang imperyo mula sa wala. Nagsimula sa maliit na tindahan ng damit sa Divisoria, noong 19 na anyos pa lamang siya. Ngayon sa edad na 32, kontrolado niya ang network ng mga negosyo na kasama ang import at export, real estate, teknolohiya at international investments. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard na may military precision. Mga email ay naipadala sa Hong Kong, Singapore, New York at London. Mga meeting ay na-schedule. Mga investigasyon ay nasimulan. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang gumana ang well-oiled machine. Lahat ng resources ay nakapokus sa isang layunin. St. Catherine's Academy at specifically, si Mrs. Elena Valenciano tumunog ang telepono ng 23:30. Ma'am Santos, sabi ng boses sa kabilang linya, nakuha namin ang mga impormasyon na hiniling ninyo. Si James Lim ang kanyang pinaka-efficient na private investigator, dating detective ng PNP na ngayon ay nagtatrabaho exclusively para sa mataas na klase ng mga kliyente. Ang kanyang boses ay may kasiyahan ng nakakita ng ginto sa minahan na akala'y ubos na.
Mrs. Elena Valenciano, 45 taong gulang, guro sa St. Catherine's ng 8 taon. Asawa ni Roberto Valenciano, accountant ng medium-sized company. 2 anak na nasa kolehiyo. Mukha namumuhay ng komportable ngunit hindi extravagant. Tumigil si James. Ngunit may mga interesting inconsistencies sa kanyang lifestyle versus declared income. Sumandar si Maria sa upuan. Magpatuloy. Bahay sa Alabang Village na worth 15 million pesos. BMW 2022. Mga anak nag-aaral sa mamahaling American universities. Taunang bakasyon sa Europa. Lahat ito sa sahod ng guro sa private school. Natawa si James. May hindi declared na additional source of income. At ang paaralan, St. Catherine's Academy. Property ng pamilya Montemayor sa 3 henerasyon. Ang current director ay si Dr. Carmen Montemayor Sai, apo ng founder. Ang paaralan ay may history ng favoritism sa traditional families. Maraming reklamo tungkol sa discrimination na na-cover up sa mga nakaraang taon. Sinipsip ni Maria ang mga impormasyon. James, kailangan ko ng complete profile ng lahat ng members ng administrative board ng paaralan. Complete financial history ng mga Valenciano at anumang connection sa pagitan ng pamilya Montemayor at mga influential politicians o businessmen. Gaano katagal ang oras ko? 48 oras. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin si Maria sa bintana ng apartment. Ang tanawin ay simple. Mga modest na gusali, mga hindi maayos na ilaw sa kalye, ang tunay na buhay ng middle class na Pilipino. Ngunit bukas magbabago ang lahat, hindi lamang para kay Mrs. Valenciano, kundi para sa buong paaralang akalay untouchable. Pinuksan ni Maria ang ibang file sa computer. Operation Sophia. Ito ang planong ginawa niya ilang taon na ang nakaraan, sakaling kailangan niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kasama ang pagbili ng mansion sa Forbes Park. Luxury cars, bagong public identity bilang successful businesswoman. Mas pinili niyang manatili sa shadows, ngunit ngayon hinihiling ng mga pangyayari na lumabas sa kadiliman. Ang huling email ng gabi ay ipinadala sa kanyang personal lawyer. Arime Rodriguez, kailangan ko na ihanda ang mga dokumento para sa acquisition ng majority stake sa St. Catherine's Academy. Unlimited budget. Deadline 1 linggo. Habang naghahanda para matulog, dumaan si Maria sa kwarto ni Sofia. Ang bata ay natutulog ng payapa, nakayakap sa gasgas na stuffed bear. Bukas pagkagising niya, magiging pareho pa rin siyang Sofia na humble at mabait. Ngunit ang mundo sa paligid niya ay hindi na magiging pareho. Napili ni Mrs. Valenciano ang maling taong pahiyain. At ngayon makakita siya na ang ilang labanan ay may mga consequence na umalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Hindi pa tuluyang sumikat ang araw nang magising si Maria. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa adrenaline na tumatakbo sa kanyang ugat tulad ng kuryente. Ngayong araw ang araw na ang 2 dekadang double life ay magtatapos. Habang naghahanda ng kape, ang kanyang telepono ay tumutunog ng walang tigil dahil sa mga update mula sa kanyang mga assistant sa buong mundo. Sofia, anak, gising. Espesyal ang araw na ito, bulong niya. Hinalik ang noo ng anak. Nagbukas si Sofia ng mga malaking kayumangging mata. Namamaga pa rin dahil sa iyak kagabi. Mama, ayoko pumasok sa paaralan ngayon. Please. Nadurog ang puso ni Maria ngunit naging firm ang boses. Magtiwala ka sa mama, okay? Magkakaiba na ang lahat ngayon. Sa halip na sa usual na jeepney, tumawag si Maria ng taxi. Naging curious si Sofia ngunit hindi nagtanong. Nang makarating sila sa St. Catherine's Academy, sa halip na magpaalam sa gate, sinamahan ni Maria si Sofia hanggang sa main entrance. Mama, hindi ka pwedeng pumasok, bulong ni Sofia. Kabado. Ngayon pwede na, prinsesa ko. Sa reception, nagtungo si Maria sa secretary na may confidence na nakapagpaangat ng tingin ng babae mula sa computer. Kailangan ko makausap si Dr. Carmen Montemayor. Sabihin mo si Maria Esperanza Santos Chen nandito. Nakunot ang noo ng secretary. Ang pangalang iyon ay wala sa listahan ng mga magulang sa paaralan. Ngunit may something sa posture ng babae sa harap niya na nakapagpakuha ng telepono nang hindi nagtanong. Dr. Carmen, may Maria Santos Chen dito na gustong makausap kayo. Tumigil. Opo, iyan ang sinabi niyang pangalan. Sa kabilang linya, muntik nang malaglag ni Dr. Carmen ang kape. Si Maria Santos Chen ay pangalang regular na lumalabas sa Philippine Star, sa business section. Isa sa pinaka-influential na babae sa bansa, may-ari ng business empire na nakakasabayan ng mga pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Pasamahin ninyo agad, sabi ni Dr. Carmen.
Nanginginig ang boses. Habang umakyat sila sa marble stairs, si Sofia ay mahigpit na hawak ang kamay ng ina. Nalito ngunit nagtitiwala. Nararamdaman ni Maria ang mga curious na tingin ng mga empleyado ng paaralan. Mamaya, very soon, magiging ibang bagay na ang mga tingin na ito. Ang opisina ng direktora ay sanctuary ng pribilehiyo, mga antique na furniture, mga naka-frame na diploma, mga larawan kasama ang mga politiko at celebrity. Si Dr. Carmen, eleganteng 50 anyos na babae, ay obviously nervous nang tanggapin niya sila. Mr. Santos Chen, anong karangalan na makita kayo sa aming paaralan? Nag-stutter siya. Hindi ko alam na may anak kayo na nag-aaral sa amin. Maraming hindi mo alam tungkol sa akin, Dr. Carmen. Sagot ni Maria. Si Sofia ay nasa tabi. At maraming hindi mo alam tungkol sa inyong paaralan na natuklasan ko kahapon. Sa sandaling iyon, pumasok si Mrs. Valenciano sa silid. Obviously irritated na tinawag siya during class hours. Dr. Carmen, kailangan kong bumalik sa klase ko. Ano ba ang urgent tungkol sa nanay na ito? Dahan-dahang lumingon si Maria para harapin si Mrs. Valenciano. Instant ang recognition. Ito ang humble na babaeng nagiwan ng mahirap na bata sa paaralan araw-araw. Nagpahintulot si Mrs. Valenciano ng maliit na ngiti ng paghamak. Oo, ang nanay ni Sofia. Siguro dumating kayo para pag-usapan ang nangyari kahapon. Well, kailangan kong maging honest sa inyo. Ang inyong anak ay hindi talaga naaangkop sa aming standard. Tahimik, sabi ni Maria. Ang boses ay kumurot sa hangin tulad ng talim. Ang authority sa boses niya ay nakapagpaatras kay Mrs. Valenciano ng isang hakbang. Umupo. Nag-intervene si Dr. Carmen ng nervously. Mr. Santos Chen, siguro pwede naming resolbahin ito ng civilized. Pinuksan ni Maria ang kanyang bag at kinuha ang tablet. Sa ilang hawak na puno ang screen ng financial information na nakapagpaputla kay Dr. Carmen. Ang Esperanza Holdings ay may-ari ng 23% ng mga shares ng educational group na nagkokontrol sa paaralang. Ito, sabi ni Maria ng kalmado. Simula ngayong umaga, nakabili ako ng karagdagang 28%. Ginagawa akong pinakamalaking individual shareholder ng institution na ito. Nakakamatay ang katahimikan sa opisina. Tiningnan ni Sofia ang ina na may mga naglalaking mata. Nagsisimula na maintindihan na may mas marami sa kwentong ito kaysa sa inakala niya. Imposible, bulong ni Mrs. Valenciano. Ikaw ay simple lang nanay na nagdesisyon na mamuhay ng simple para maturo ang tunay na halaga sa aking anak, completed ni Maria. Ngunit ikaw, Mrs. Valenciano, ininterpret mo ang aking pagkapakumbaba bilang kahinaan. Ang aking simplicity bilang pagkamababa. Hinawakan ulit ni Maria ang tablet. James, pwede nang pumasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking nakaterno na may dalang folder ng mga dokumento. Nakilala agad ni Mrs. Valenciano. Ito ang investigator na nagtanong-tanong tungkol sa kanya sa neighborhood. Mga ginang, sabi ni James formally, nandito ang complete evidences ng financial irregularities, tax evasion at corruption na pwedeng magresulta sa criminal charges. Bumagsak si Mrs. Valenciano sa upuan, ang mukha ay puti tulad ng papel. Ako hindi bahay sa Alabang Village na hindi mo kayang bayaran sa sahod mo. Mga suhol na natatanggap mula sa mga mayamang pamilya. Para siguruhing mataas na grado para sa kanilang mga anak, mga hindi declared na bank account. Lumapit si Maria, ang boses ay mababa ngunit nakamamatay. Pinagdamot mo ang aking anak dahil akala mo mahihina kami. Ngayon matutuklasan mo kung ano ang tunay na kahulugan ng vulnerability. Hinila ni Sofia ang manggas ng ina. Mama, mayaman ka? Lumuhod si Maria at tiningan ang mata ng anak. Oh, anak ko. Ngunit ang tunay naming yaman ay laging ang aming pagmamahal. Aming katapatan, aming kabutihan. Ang pera ay tulang. Nang tumayo siya, nagtama ang mga mata niya kay Mrs. Valenciano. May dalawang choice ka. Mag-resign immediately at maghanap ng psychological help para maintindihan kung bakit nakakakuha ka ng kasiyahan sa paghiya sa mga bata o harapin ang mga criminal charges na magsisira sa buhay mo at ng inyong pamilya. Ang guro na napakalupit kagabi ay nanginginig na ngayon tulad ng dahon. Please. Nagmamakaawa ako? Hindi, sabi ni Maria ng firm. Kahapon wala kang awa sa 80 taong gulang na bata. Ngayon wala akong awa sa iyo. Kumalat ang balita sa St. Catherine's Academy, tulad ng apoy sa tuyong damo. Sa loob lang ng 2 oras,
Alam na ng buong paaralan na si Sofia Santos ay anak ng isa sa pinaka-powerful na babae sa Pilipinas. Ang mga estudyanteng tumawa sa kanya kahapon ay ngayon tinitingnan siya na may halo ng pagkahanghang at takot. Ginawa ni Maria ang opisina ng direktora na temporary command center niya. Mga abogado ay pumapasok at lumalabas na may mga dokumento. Ang personal assistant niya ay nag-coordinate ng mga international calls at ang media ay nagsimula ng magposisyon sa mga gate ng paaralan. Ang Philippine Daily Inquirer ay naglabas ng bomb na balita. Secret heiress exposes corruption in elite school. Mama, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ni Sofia, nakaupo sa kandungan ni Maria habang pinapanood ang lahat ng gusot. Kasi gusto kong lumaki kayo na nauunawaan ang halaga ng mga simpleng bagay sa buhay, sagot ni Maria, hinahaplos ang buhok ng anak. Gusto kong mahalin kayo dahil sa kung sino kayo hindi sa inyong mga ari-arian. Sa kabila ng silid, si Mrs. Valenciano ay ine-escort ng security ng paaralan. Pinili niyang mag-resign, ngunit hindi pa tapos si Maria sa kanya. Ang mga dokumentong ipinresenta ni James ay nasa kamay na ng Bureau of Internal Revenue at magsisimula ang complete audit ng finances niya sa araw ding iyon. Dr. Carmen, sabi ni Maria, pinalik ang atensyon sa direktora. Kailangan nating pag-usapan ang structural changes sa paaralang ito. Ang direktora, na nasa shock pa rin sa revelation ng umaga, ay tumango nang nervously. Siyempre, Ms. Santos Chen, ano po ang naisip ninyo? Binuksan ni Maria ang folder na inihanda ng legal team niya. Una, immediate implementation ng scholarship program para sa mga bata mula sa low-income families. Pangalawa, mandatory training tungkol sa diversity at inclusion para sa lahat ng empleyado. Pangatlo, creation ng ethics committee na may representation ng mga magulang mula sa lahat ng social class. Ito ay napaka-ambitious, nag-hesitate si Dr. Carmen. Kapag nagmamay-ari ka ng 51% ng mga shares ng company, ang inyong mga ambisyon ay nagiging reality ng mabilis. Sagot ni Maria na may ngiti na hindi umabot sa mata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela, ang batang ginamit ang proyekto para pahiyain si Sofia kahapon. Kasama niya ang ina, eleganteng babae na may mga mamahaling alahas at arrogant na expression. Dr. Carmen, sabi ng ina ni Isabela, nang imperiously, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari dito. Ang anak ko ay hindi pwedeng mag-aral sa paaralan kung saan tumigil siya bigla nang makilala si Maria. Bilang asawa ng important businessman, ikilala niya ang pangalang Santos Chen sa elite circles ng Manila. Mrs. Rodriguez, sabi ni Maria nang politely, maganda kayong makita dito. Ang inyong anak ay napaka-gentle kay Sofia kahapon. Ang irony sa boses ni Maria ay hindi nalagpasan. Naging putla si Mrs. Rodriguez, naalala ang pagtawa ni Isabela sa pagkakahiya ni Sofia. Si Isabela, na nag-spend ang umaga na nakikinig sa mga kaklase, na nagsasalita tungkol kay Sofia bilang anak ng pinakamayamang babae sa Pilipinas, ay lumapit ng mahiyain. Sofia, nagsosorry ako tungkol kahapon. Hindi ko alam na ikaw ay mayaman. Completion ni Sofia, na may wisdom na nagulat sa mga matanda. Hindi ako iba kahapon at ngayon. Tumawa ka sa akin kahapon dahil akala mo mahirap ako. Mas maraming nagsasabi tungkol sa iyo kaysa sa akin. Ngumiti si Maria proud sa response ng anak. Ang mga taong nag-educate tungkol sa mga value ay nagbubunga. Isabela, sabi ni Maria nang gently, lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante ay matuto tayo. Gusto mo bang maging tunay na kaibigan ni Sofia? Tumango ng malakas ang bata. Obviously, nag-regret sa dating behavior. Habang nag-uusap ang mga bata, nakatanggap si Maria ng tawag mula sa main office niya. Ma'am, ang mga abogado ng pamilya Valenciano ay nag-request ng meeting. Apparently gusto nila mag-negotiate. I-schedule ninyo ngayong 4 p.m., sagot ni Maria. At James, gusto ko na malaman ng buong Philippine press ang kwentong ito. Time na maintindihan ng ibang mga paaralan na ang discrimination ay may mga consequence. Sa hapon nang lumabas si Maria at Sofia sa St. Catherine's Academy, naghintay sa kanila ang crowd ng mga reporter. Ang mga tanong ay galing sa lahat ng panig. Ms. Santos Chen, bakit ninyo tinago ang inyong identity? Sofia, ano ang pakiramdam mo na malaman na milyonarya ang nanay mo? May mas maraming revelations pa tungkol sa corruption sa mga paaralan? Inangat ni Maria ang kamay, pinatahimik ang crowd. Ang aming anak at ako ay namuhay ng simple dahil naniniwala kami na ang character ay nabubuo sa pamamagitan ng tunay na karanasan, hindi artificial privileges.
Unfortunately, natuklasan namin na ang ilang mga educator ay nagiging confused sa humility bilang weakness, simplicity bilang inferiority. Huminto siya, tiningnan directly ang mga kamera. Hindi ito kwento tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa lahat ng mga batang na-humiliate araw-araw ng mga guro na dapat nag-inspiring sa kanila na lumaki. Isang reporter ay sumigaw, "Ano ang magiging kapalaran ni Mrs. Valenciano? Yan ay ipapasya ng mga korte," sagot ni Maria. Ngunit umaasa ako na ang kanyang sitwasyon ay magiging halimbawa sa ibang mga educator na nag-iisip na pwede nilang maltreat ang mga bata ng walang consequence. Nang pumasok sila sa kotse na naghihintay, hindi na taxi, kundi bulletproof na Mercedes na may private driver, lumingon si Sofia sa ina. "Mama, magbabago ba ng malaki ang aming buhay ngayon?" Niyakap ni Maria ang anak. Sa labas ngunit ang aming mga values, aming pagmamahal, aming pamilya, hindi magbabago iyan. At ngayon may responsibility tayo na gamitin ang aming posisyon para tulungan ang ibang mga batang tulad mo. Ngumiti si Sofia. "So worth it ba na mapahiya ako kahapon?" "Prinsesa ko," sabi ni Maria, hinalik ang noo ng anak. "Minsan kailangan nating dumaan sa bagyo para ma-appreciate talaga ang rainbow." 6 na buwan pagkatapos, ang St. Catherine's Academy ay kompletong ibang paaralan na. Ang scholarship program na ipinatupad ni Maria ay nag-serve na sa 200 batang mula sa low-income families. Ang mga classroom ay reflective na ngayon ng tunay na diversity ng Pilipinas. Mga batang mula sa Tondo ay nag-aaral side by side sa mga Harris ng Forbes Park. Mga anak ng domestic workers ay gumagawa ng group projects kasama ng mga descendant ng traditional families. Naglalakad si Maria sa mga pasilyo ng paaralan sa kanyang unang official visit bilang largest shareholder. Napalitan na niya ang fasad ng simple woman ng elegant business suit, ngunit maintained pa rin ang same warm smile na lagi niyang binibigay sa mga bata. "Miss Santos Chen," umaling-awngaw ang familiar na munting boses sa pasilyo. Si Miguel, 7 taong gulang na beneficiary ng scholarship program. Anak ng fishbowl vendor sa kalye. Initially rejected siya ng maraming private school. Ngayon, ang kanyang grades sa mathematics ay nasa top ng class. "Kumusta, Miguel?" Lumuhod si Maria para maging same height nila. "Kumusta ang pag-aaral?" "Napakaganda. At alam ninyo ba, hindi na ako inaasar dahil sa lumang bag ko," sabi ni Miss Garcia. "Ang bagong guro, ang importante ay ang nasa loob ng ulo namin, hindi sa bag." Ngumiti si Maria. Si Miss Garcia ang replacement ni Mrs. Valenciano, isang young at passionate educator na nag-implement ng revolutionary inclusive education program. "At si Sofia?" tanong ni Miguel. "Pupunta ba siya ngayon?" "Nasa piano lesson siya," sagot ni Maria. "Pero halika, may ipapakita ako sa iyo." Dinala ni Maria si Miguel sa isang room na na-transform into community library. Tandang libro sa Tagalog, English at ibang Filipino languages ang nakapuno sa mga shelves. Sa gitna ng room may golden plaque na nagsasabing, "Sofia Santos Library, where all dreams have a place." "Wow," sigaw ni Miguel. "Pwede kong basahin lahat ng libro?" "Lahat," confirm ni Maria. "At kapag lumaki ka at naging successful, umaasa ako na magtayo ka rin ng mga library para sa ibang mga bata." Habang nag-e-explore si Miguel ng mga libro na may mga matang kumikinang sa possibilities, nag-reflect si Maria tungkol sa mga nakaraang buwan. Si Mrs. Valenciano ay na-prosecute para sa corruption at tax evasion, na-condemn sa 2 taong kulungan at pagbabayad ng malaking multa. Mais importante, na-require siyang mag-attend ng psychological rehabilitation program para maintindihan at matreat ang discriminatory behaviors niya. Ang case ay nag-reverberate sa buong Philippine educational system. Ang ibang private schools ay nag-implement voluntarily ng diversity programs, takot sa similar investigations. Ang Department of Education ay gumawa ng bagong national policy laban sa socio-economic discrimination sa mga paaralan. "Mama," lumitaw si Sofia sa pinto ng library, radiant pagkatapos ng piano lesson. Sa edad na 9 ngayon, lumaki siya sa wisdom beyond her years. "Kesa nakaya ko na tumugtog ng Fleur Elise ng walang mali. Napaka-proud ko." Niyakap ni Maria ang anak. "At kumusta ang science test?" "Perfect score. Pero alam ninyo ang best part, tinulungan ko si Ana sa mga mahirap na questions. Remember mo lagi mong sinasabi, sharing knowledge multiplies our wealth." Si Ana ay isa ring beneficiary ng scholarship program, isang mahiyaing bata mula sa payatas na mga magulang
ay nagtatrabaho sa garbage dump. Ngayon sila ni Sofia ay best friends, proof na ang tunay na friendship ay tumatawid sa socio-economic boundaries. Sa hapon, nakatanggap si Maria ng unexpected visit sa kanyang office sa paaralan. Si Mrs. Valenciano, payat at abatido ang itsura pagkatapos ng mga buwan ng legal process at psychological treatment. Mrs. Santos Chen, nagsimula siyang hesitant. Alam kong walang karapatan na nandito ako. Pero, umupo Elena, sabi ni Maria gently. Ginagamit ang first name ng dating guro para sa unang beses. Umupo si Mrs. Valenciano sa gilid ng upuan, nanginginig slight ang mga kamay. Naparito ako para humingi ng tawad, hindi lang sa inyo kundi lalo na kay Sofia. Sa mga buwan ng therapy, naintindihan ko kung gaano ka-harmful at cruel ang aking behavior. Pinag-aralan ni Maria ang mukha ng babae sa harap niya. Ang mga linya ng arrogance ay napalitan ng mga marka ng genuine regret. Magpatuloy. Lumaki ako sa pamilyang laging nag-emphasize ng class differences. Itinuro sa akin ng mga magulang ko na ang personal value ay connected sa social status. Pinapatuloy ko ang mga prejudice na yon nang hindi nag-question hanggang sa nilunok niya. Hanggang sa nawasak ko ang career ko at halos ang pamilya ko. Kumusta ang pamilya mo sa lahat ng ito? Nawalan ng trabaho ang asawa ko nang lumabas ang scandal. Kailangan bumalik ng mga anak ko mula sa American universities. Nawala namin ang bahay. Pinunasan ni Mrs. Valenciano ang luha. Ngunit alam ninyo ang ironic? Ngayong mahirap kami natuklasan ko na ang happiness ay walang presyo. Mas nirerespeto ako ng mga anak ko ngayon na nagtatrabaho ako bilang sales lady sa isang tindahan kaysa noong arrogant teacher ako. Naantig si Maria sa obvious na transformation ng babae. Elena, ano ang plano mo ngayon? Nag-apply ako para magtrabaho sa mga public school sa mga impoverished communities. Gusto kong gamitin ang experience ko para tunay na mag-educate, hindi para humiliate. Gusto kong gumamit ang natitirang career ko sa pag-compensate sa ginawa kong masama. May mahabang katahimikan. Tapos nagtungo si Maria sa bintana, pinapanood ang mga batang naglalaro sa patio. Magandang mosaic ng iba't ibang social class na pinagsama ng simpleng kasiyahan ng pagkabata. Elena, tama ka na pumunta dito, ngunit ang taong dapat mong huminga ng tawad ay hindi ako. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sofia sa pinto. Mama, tinawag ninyo ba ako? Tumingin si Maria sa anak tapos kay Mrs. Valenciano. Sofia, gusto makausap ka ni Mrs. Valenciano. Lumuhod ang dating guro sa harap ng bata. Purposely naglagay ng sarili sa inferior position. Sofia, ako ay napaka-cruiser sa iyo. Nagsabi ako ng horrible na bagay na hindi dapat narinig ng bata. Hindi ako umasa sa forgiveness mo. Ngunit kailangan mong malaman na mali ako. Completely mali. Tiningnan ni Sofia ang babaeng nagiging dahilan ng malaking suffering tapos sa ina na nag-nod encouragingly. Mrs. Valenciano, sabi ni Sofia na may impressive maturity, itinuro sa akin ni Mama na lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante ay matuto at maging better. Kung tunay na nabago kayo at tutulong sa ibang mga bata, then pinapatawad ko kayo. Bumagsak sa iyak si Mrs. Valenciano na konsoleng ng same na batang hinamak niya ilang buwan na ang nakaraan. Pinapanood ni Maria ang scene na may pusong puno. Nauunawaan na nakagawa sila ng mas malaki pa sa revenge. Nakagawa sila ng redemption. 2 taon pa ang lumipas. Ang kwento ng milyonaryong ina ay naging legendary sa Pilipinas. Nag-inspire ng mga documentaries, mga libro at proposal ng national law laban sa discrimination sa mga paaralan. Ginamit ni Maria ang influence niya para mag-establish ng similar programs sa 50 paaralan sa buong bansa. Si Sofia, ngayong 11 anyos, ay naging young ambassador ng social inclusion. Nagsasalita siya sa educational conferences, laging nag-emphasize na ang tunay na wealth ay galing sa character, hindi sa pera. Natupad ni Mrs. Valenciano ang promise niya. Nagtatrabaho siya ngayon bilang pedagogical coordinator sa isang public school sa Tondo, kung saan mahal siya ng mga estudyante at magulang dahil sa dedication at compassion niya. Nahanap niya ang tunay niyang vocation. Pag-aangat ng mga bata, hindi pagbaba. Sa isang maarawng umaga, naglalakad si Maria at Sofia sa same street kung saan nagsimula ang lahat, papunta sa St. Catherine's Academy. Ngunit ngayon nakasakay sila sa colorful school van na donated ni Maria, puno ng mga batang mula sa lahat ng social class na kumakanta at tumatawa magkakasama. Mama, sabi ni Sofia, pinapanood ang diverse friends niya. Nagsisisi ba kayo na inbunyag ninyo kung sino talaga tayo? Ngumiti si Maria na alala ang similar na tanong na ginawa ni Sofia noon.
Hindi prinsesa ko. Minsan kailangan natin gamitin ang power natin para protektahan ang mga hindi makakaprotekta sa sarili. Ang kwento natin ay hindi tungkol sa wealth versus poverty. Tungkol ito sa human dignity. At si Mrs. Valenciano, nagsisisi ba kayo sa ginawa ninyo sa kanya? Kailangan matuto ni Elena na ang mga actions ay may consequences. Ngunit grateful ako na nahanap niya ang paraan na maging pain niya into purpose. Nagpapakita yan na ang mga tao ay pwedeng magbago kapag nabigyan ng tamang chance. Nang makarating sila sa paaralan, salubong sa kanila ang malaking banner. Celebrating 3 years of inclusion and diversity. Thank you, Santos family. Si Miguel, ngayong 10 anyos at isa sa mga best student ng paaralan, tumakbo papunta sa kanila. Miss Santos Chen, Sofia, halika tingnan, napili ang klase namin para mag-represent sa paaralan sa National Science Competition. At guess kung sino ang advisor namin? Dagdag ni Ana, ang dating shy girl from Payatas na ngayon ay student leader. Mrs. Valenciano, sigaw ng mga bata ng sabay-sabay. Nagkatinginan si Maria at Sofia. Ang buhay ay nag-complete ng perfect circle. Mula sa humiliation hanggang sa redemption. Mula sa revenge hanggang sa forgiveness. Mula sa hatred hanggang sa love. Habang pinapanood nila ang mga batang tumatakbo, sa kanilang mga classroom, human, rainbow ng iba't ibang backgrounds na pinagsama ng universal right sa dignified education. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Sofia. Alam mo ba kung ano ang pinakamalahing victory natin, anak ko? Ano, mama? Napatunayan natin na kapag nag-defend tayo ng tama, lahat ay nanalo. Nahanap ni Mrs. Valenciano ang tunay niyang vocation. Daan-daang bata ay nakakuha ng opportunities na hindi nila makakamtan at natuto ka na ang tunay naming wealth ay hindi sa possessions namin, kundi sa good na ginagawa namin. Tumango si Sofia tapos tumingin pabalik. Sa entrance ng paaralan, may bagong plaque na kumikinang sa araw. St. Catherine's Academy, where all dreams are equally valuable. Ang batang dating hinamak dahil sa simplicity ay naging catalyst ng quiet revolution sa Philippine education, at ang inang pumili ng humility bilang fundamental value ay napatunayan na ang tunay na power ay hindi sa pagwawasak ng enemies, kundi sa pag-transform sa kanila into allies. Ang ilang labanan ay nanalo sa puwersa. Ang pinaka-importante ay nanalo sa wisdom, compassion at unwavering courage ng ina na nagprotekta sa anak. Ang Sofia Santos Chen Foundation ay naging pinakamalaking organization ng educational inclusion sa Southeast Asia. Si Mrs. Elena Valenciano ay ngayong director ng community programs, nakatuon ang buhay sa pagsiguro na walang batang makakaranas ng humiliation na ginawa niya. Si Sofia sa edad na 16 ay na-accept sa pinakamahuhusay na universities sa mundo, ngunit pumili siyang manatili sa Pilipinas para ipagpatuloy ang trabaho ng ina. Ang kanyang graduation speech sa St. Catherine's Academy ay naging viral. Ang tunay na edukasyon ay hindi naghihiwalay ng mga tao ayon sa social class. Tinuturuan tayo na lahat tayo ay pantay sa dignity at potential. Si Maria, ngayong kilala internationally bilang pioneer sa social inclusion, hindi nakalimutan ang fundamental lesson. Minsan, ang pinakamalaking victories ay nagmumula sa pinaka-painful na moments, at ang pagmamahal ng ina ay makakapag-move ng mountains kapag na-channel ng may wisdom. At sa maliit na paaralang dating naghiwalay sa mga bata, ayon sa status, tandang future leaders ay natututo araw-araw na ang wealth na tunay na importante ay hindi maaaring ma-inherit. Dapat itayo sa pamamagitan ng character, compassion, at courage. Dahil sa huli, hindi tayo hinuhusgahan sa nakamtan natin kundi sa ibinahagi natin, at hindi sa power na ginagamit natin sa iba, kundi sa strength na binibigay natin sa kanila para lumipad. Maria Esperanza Santos Chen,